Pangungkulang Opisyal Laris P. Correjo ay malugod namin ipinapahayag ang aming kagalakan na pamumuhan ang seremonyang ito ng pagtaas ng watawat ng Pilipinas. Inaanyayahan po namin ang lahat na mag-isa sa makabuhang programa ito. Bilang magsisimula, ating saksihan ang pagtataas ng watawat kasabay ng pag-awit ng pagbansang awit na pamungunahan ni Kagawad Ryan Ganda ng Barangay 502, Zone 15 ng Palong, Manila. Susundan ito ng isang taus-pusong panalangin ni Kagawad Lloyd C. Fajardo ng Barangay 306, Quiapo, Manila. Pagkatapos ay ang panunumpa ng katapatan sa watawat ni Ninang Cristina Inales Gonzalez. Pagkaraan ay ating aawitin ang awit ng Maynila sa pangunguna ni Punong Barangay Ronald Desena ng Barangay 274, Zone 25, San Nicolas, Manila. Susunod ang pagbigkas ng panata sa Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Binibining Shaina Bianca C. Enero at pag-awit ng himno ng Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Kagawad Jerry Nota mula sa Barangay 507 sa Palong, Manila. Magkakaroon din ng isang maikling mensahe mula sa pinuno ng kawalihan ng mga barangay sa Maynila na nunungkulang opisyal Laris P. Correjo. Bilang takbong na bahagi, ating pakinggan ang paalala at mensahe ng ating kagalang-galang na punong lungsod, Francisco Isko Moreno Lumagoso, na maghahatid ng inspirasyon at paggabay para sa ating pinamahal na lungsod ng Maynila. Ako po si ating Chairman John Peliton ng Bagong Barangay 841 Pandakan, Manila, ang inyong tagapangulo ngayong umaga. Lubos po kami ng papasalamat sa inyong presensya at pakikisa. Simulan na po natin ang ating programa na may buong galang at pagdakila sa ating watawat at sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Panalangin, Ama namin mapagmahal, kami po ay nagpupuri ng buong puso, nagpapakumbaba na malapit sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw ay panagdalawang mo. Salamat po, Ama, sa lakas na bumabang at magpatuloy sa kabila ng hamon at higit sa lahat sa biyaya muli mo kaming pinagpuklod para sa tungkuling paglilingkod. Naway mo ng panahon namin ang buong husay at pagmamahal ang mga layunin para sa aming minamahal na lungsod sa ilalim ng pamumuno ng aming butihing punong lungsod, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Lumagoso at kagalang-galang ang Ilana Chenza. Naway kami ay maging instrumento mo upang bawat milenyo ay makamdam ang pag-asa, ginhawa, kagulat at dignidad sa kanilang pamumuhay. Dinadalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Gawin mo po kaming matatag, malakas at matapang sa bawat pagsubok na aming hinahanap araw-araw. Gabayan mo po kami upang maging mas mabuting lingkod bayan araw-araw. Amen. Itaas po natin ating kamay sa ayos ng panunumpa. Ako ay pinipino kung katapatan na lumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa na may dangal, katarungan at karayaan na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Buhay sa mundo ang langit na pila, nakikin at may laman. Palaging dalamin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa na bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at isagayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa pandaigdig ng kapagkayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga alintay ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at mangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang pinamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas makararami. Tatahangin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong Mayor, Francisco Escobarero de Bagoso, sa ating pong Vice Mayor, Angela Lay Chief Atienza, Secretary to the Mayor, Manuel Lebnet Sorcal, City Administrator, Attorney, Warden Quintos, Chief of Staff, Cesar Chavez, sa ating mga tagalang-galang na konsehal, mga important heads,
sa lahat ng kawani at kapwa lingkod-bayan ng pamahalaan ng Luzon ng Maynila, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw, ang tanggapan ng Manila at Mindoro ay buong pusong nagbibigay-pugay sa inyo lahat at nakikiisa sa makabulang buwan ng Agosto. Buwan ng Ligang Pagbansa at buwan ng kasaysayan. Bilang pelikula, kaya ang pagbahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa aming tanggapan. Ang Manila Barangay Bureau po ang kauna-unahang barangay bureau sa buong Pilipinas. Ito ay tinatag sa pamamagitan ng Ordinance Number 7439 noong 1973 sa pamumuno ng dating Mayor Ramon Magansing. Mula po noon, naging bahagi ang lungsod sa pagsusulong at pagpapatibay ng konsepto ng barangay bilang pangunahing unit ng pamahalaan. Itinatag ang Manila Barangay Bureau sa ilalim ng tanggapan ng Luzon upang magsilbing mahalagang ugnayan sa pagitan ng pamahalang Luzon at ng mga barangay. Layunin nito na makatulong sa mabilis at maayos na pagpapakatid at pagpapatupad ng mga polisiya, programa at kautusan ng ating nasyonal at lokal na pamahalaan. Bunga ng ating sama-samang pagtutulungan, marami na po tayo na isa katuparan sa nakalipas na panahon. Isinagawa natin ang pangangalap ng datos para sa mga head of the family. Sa pamamagitan nito, matagumpay natin na ihatid ang pamaskong handog sa ating mga kapwa-batang Maynila na tuwang ang masisipag at maasahang mga kawani mula sa DPW, MTPP at DEPS. Dumurin po tayo at patuloy na nag-update ng ating Barangay Officials Directory upang maging mas mabilis at efesyente ang komunikasyon at koordinasyon sa ating mga barangay. Patuloy din po tayo katuwang ng OSCA, MDSW at City Treasurer's Office para sa maayos na pamamahagi ng mga benepisyo at allowance para sa ating mga minamahal na senior citizens, persons with disabilities, at solo parents. Tayo rin po ang nakatasang tumutok sa pagpapatupad ng weekly pick-up and plugging drive ng ating mga barangay tuwing Sabado. Sa patuloy na pakikisa ng ating mga opisyal ng barangay, unti-unti natin nakikita ang pagbabalik ng kalinisan at kaayusan sa ating mahal na lungsod. Pinagagalang din po namin ibahagi na ang matagumpay na pagsasagawa ng programa bawat barangay makikinabang na ipinabot ng Office of the President, katuwang ang City Budget Office at Office of the City Accountant, kung saan ang bawat barangay ay nakatanggap ng 100,000 pesos para sa kanilang mga napiling proyekto at another 100,000 pesos para sa kanilang mga napiling scholar. Bukod po dito, nagbigay din ang Office of the President ng pang-anim na buwan na biyayang bigas para sa Maynila na ipinamahagi sa mga opisyal ng barangay, mga tanod, admin, DHW at street sweepers. Dahil po sa direktiba at gabay ng ating Mayor at Vice Mayor, patuloy po tayo gagawa ng mga programa ng pangpalakas ang ating mga barangay at masuportahan ang ating mga opisyal. Sa kasalukuyan, inihahanda natin ang Manila Barangay Guidebook na
magsisilbing praktikal na gabay ng ating mga barangay officials sa kanilang pang-araw-araw na pagganap sa tungkulin at para sa mas maayos at epektibo pagdating ng servisyo sa kanilang nasasakupan. Kasabay po nito, ating binubuo ang Manila Barangay Academy, isang programang nagtuon sa patuloy na pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan ng ating mga barangay officials. Dahil kinikilala natin ang sakripisyo at panganib na kaakibat ng paglilingkod nila sa ating pamayanan, isinusulong din natin ang pagkakaroon ng life insurance para sa ating mga barangay officials at mga appointed officials. Sa simpleng paraang ito, nais natin ipadama sa kanila na habang sila ay nagmamalasakit at naglilingkod, ang pamahalaang puso naman ay nagmamalasakit at umaagapay sa kanila. Naipababa na rin po natin sa 896 na barangay ang memorandum kaugnay ng ating integrated CCTV monitoring program. Katuwang ang ating City Administrator, DILG Manila, MPD at MDRRMD. Layunin nitong pagkaroon ng isang mas organisado at sentralisadong sistema upang makatulong sa pagbabantay ng seguridad, kaligtasan at mga pangyayari sa ating lungsod ng mas mabilis at real time. Sa mga susunod na araw, ang Manila Barangay Bureau ay inaasahan na lilipat na rin sa bagong tahanan. Kasabay po nito ang ating pagsusulong ng modernisasyon at digitalisasyon ng mga proseso sa MPB at para po ulit sa ating mga minamahal na barangay officials, lalo na ang mga nakatapos ng 3 termino ng paglilingkod at ang mga patuloy na tumatalima at nakikiisa sa ating lingguang pinag-drive. Bilang pagkilala sa kanilang hindi magkakawarang dedikasyon, siba at malasakit sa ating pamayanan, naghanda po ang ating buting punong luksod ng plake ng pagkilala at pasasalamat. Sa aking pong mga kasamahan sa Manila Barangay Bureau, taos puso ko ang aking pasasalamat sa walang sawa sa minimikon ninyo. Nakakaasa po kayo na hanggang kaya po namin tumulong, kami po ay tutugon. Sisikapin po namin maging mas mabilis, maayos, patas, at makatao ang bawat aksyon ng aming tanggapan. Sa pagkakataon po ito, buong paggalang, ko pong pinapakilala ang isang pinuno na may malasakit, may tapat, at husay sa pagmumuno. Palugod po natin tanggapin ang ating buting alkalde,
Direktora Laris Borromeo. Palakpakan natin ang buong team ng Barangay Bureau. At yung ating mga kagawad na at chairman na nakisali sa ating flag ceremony today. Maraming salamat sa oras ninyo. Palakpakan natin sila. Muli sa ating minamahal na Vice Mayor, mga pusihal, Department Head, good morning! Hindi ko po patatagalan because I have an 8 o'clock appointment also with the Land Bank of the Philippines. No? But hindi ko pwedeng i-miss yung ating lingguhang pagkikita-kita sa flag ceremony. Bagamat maulan ngayon, ay mag-iingat kayo, hindi natin talaga maisip yung panahon with all the science, no, and technology that are available, still mailap ang panahon, no? Mailap, matunton talagang but then again we must do what we have to do as part of the government or local government. Maasa sa atin ang taong bayan. Ngayon, sa isang maulang Lunes, na minsan ay nakalulungkot ang ulan, pero ang ulan also ay simbolo ng blessing. Because today, of all the challenges or fiscal challenges of your city government, I would like to inform 9,364 permanent employees of the City of Manila. Kami ni Paul ay nag-usap last week kasama ng inyong mga department head and bureau head. Gusto kong inform ang lahat ng ating empleyado na we are going to implement on time the third tranche effective September 1. This will give you at least 4% increase of your salary. Paldo ang mga taga-City Hall. This will amount to and cost us 99,079,892 pesos. Magtataka kayo, wala tayong halos talagang hand to mouth. Pero as I have said, God will always provide. Sa masinop, mainam, at epesyenteng paggasta, unti-unti natatawid natin ang pangangailangan ng syudad, natatawid natin yung mga programa ng syudad, nagagawa natin unti-unti yung pangmatagalang pagawaing bayan na kapakinabangan sa kasalukuyang mamamayan at darating na mga mamamayan ng ating lungsod. At ngayon ay natutupad natin yung ating obligasyon sa ating kapwa lingkod bayan. So, gumayak na kayo, paikutin na ang papel, nang maramdaman na sa September 1 ang umpisa ng lahat. So, congratulations to our 9,364 employees. And we will submit it to City Council to appropriate such amount that was almost 100 million pesos increase in our obligation. So, muli, mga kapwa ko lingkod bayan, congratulations. Keep it up. Kailangan tayo ng tao. So I want you to be healthy. And I want you also to be effective. Because if we are together on a common goal, which is public service,
to our people in Manila, and to those who will pass by the city of Manila day in, day out, then I think may mararating din tayo na masagana, maunlad, mapayapa at panatag na pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Mag-iingat kayo ngayong linggo. Buong linggo yata ang ulan. But stay safe. Pag kailangan nyo ng doxycycline, o yun, yung gamot, andyan sa ating clinic or sa ating mga health center. So muli, isang ligtas na linggo para sa inyong lahat. At pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! God bless. Thank you.